Hello everyone! Welcome back to my channel. Today's video is something I call as Budol video because today, isi-share ko sa inyo lahat ng pinaka-worth it find ko sa mga online platforms, may it be Shopee, Lazada, or TikTok. But most of these are from Shopee. Pero ayun yung tatlo na ginagamit ko. Yes, isi-share ko sila sa inyo today. So, pag-uusapan natin kung bakit ba sila naging budol or bakit ba sila naging worth it. Actually, this is not really a budol video because lahat sila ay napaka-useful sa life ko. Ito yung mga bagay na hindi ko alam na kailangan ko pala. But then, nung nagamit ko sila, nagbago yung life ko. Talagang na-improve nila yung lifestyle ko. And yes, actually, alam ko naman na may nabasa ako na sabi daw, kapag daw yung isang bagay is hindi mo alam na nag-exist, you don't need to try this. But let me explain kung bakit kailangan nyo silang itry after this video. So, without further ado, let us start with the video. First on the list, ngayon is summer, sobrang init, right? So, ano yung pipiliin nyo? Ano yung mahalaga? Yung health mo or yung kaunting bagay na igagastos mo dito? Makakatipid ka nga nung amount nito, but then araw-araw kang magsasuffer. Like say for example, nasa work ka na hindi air condition o kaya kung air condition man is hindi naman sapat, sobrang init kasi talaga. Or nasa school ka, or mahilig kang mag-commute. So, kung alin ka man sa mga yon, guys, kailangan mo yung bagay na to. So, this is, hulaan nyo kung ano to, guys. Ayan. So, eto yung box niya. So, this is the handheld fan Pro 1. So, ito yung from Jisoo Life. And yung, kapag na-receive mo siya, ito yung box na marireceive mo. So, ganyan yung itsura niya. And once you open it, wala kang makikita kasi ginagamit ko na siya. Ayan. May kasama siyang charger, lanyard, and parang case, ayan, or yung pouch. So, ayan guys, yung una mong kailangan sa buhay mo. So, eto, madalas ko siyang ginagamit. Actually, lagi ko siyang ginagamit. I have, yes, yung mas mura na electric fan, yung nabibili natin sa TikTok, I will flash in here. Matagal na siya, and yes, gumagana naman siya. But then, I don't know, for some reason, maybe napagod siya, or dahil sunod-sunod ko siyang ginagamit nitong mga nakarang araw, bigla na lang siyang tumigil, and hindi na umaandar, o hindi ko na mapindot yung pindutan. So, that's, I think, 200 to 300 pesos. Naging worth it ba siya? I think yes. Kasi nag-last naman siya for medyo matagal na panahon. But then, yung kanyang air volume is 1 to 5. And aminin natin, pag sobrang init, hindi sapat yung mini electric fan natin. But I have in here my weapon, guys. Ito yung case na kasama niya. Free na to. So, para siyang lalagyanan ng shades. So, may libre ka ng ganyan. May free ka na lanyard. And then, this one, ayan. I got the color pink. May dalawa siyang variant. This one is yung 3,600 mAh. And then, yung may gray color nila is yung 5,000 mAh. Mas pinili ko to because maiksi lang naman yung time na nasa labas ako or every night naman, uuwi naman ako para ma-charge ko siya. And this one, it can last daw from 12 to 15 hours. And that's legit, guys. So, ipapakita ko sa inyo, umalis ako ng bahay ng 12 a.m. kanina and ginagamit ko na siya hanggang, I think, alas 8 ng gabi. And then, titingnan natin kung ilang percentage pa yung battery niya. Before we proceed to that, ito yung kanyang pinakang body. Sobrang dalas ko ito makita. Even yung house blessing ni Catherine Bernardo, ganitong fan yung dala niya. I'm sure ito yun. Ipa-flash ko dito yung photo. So, kinilig ako kasi like may something kaming pareho. Char. Ayan. So, ito yung electric fan na yun. So, this is from Jisoo Life. It has may free lanyard na siya. So, kapag nasa labas ka, pwede mo siyang isabit lang para safe. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Ito yung pinakang, it looks like a blower, diba? Sabi ng mga kasama ko kanina, mukha daw siyang blower. Ganyan yung itsura niya. Ito yung kanyang switch sa likod, and ito yung sa harap. Yan. Once you open it, makikita mo magla-light siya, lalabas yung power. Guys, would you believe this? 74%. Okay, ulitin ko para makita niyo walang daya to. Legit guys, lumabas ako ng bahay ng 12 kasi nagpa-nails ako and then naki-birthday pa kami and then ginamit ko nga siya. Look. It's 74. 74%. Hindi pa ba kayo magpapabudol? Char. Okay. Usually, yung mga electric fan natin is from 1 to 3 and then 1 to 5, right? But this one, for the very first time ko lang nakakita ng ganitong electric fan. 1,
Yan. It goes up to, guess nyo. Okay, I don't know kung naririnig nyo pa, but it goes up to 100. Yeah. Yes, guys, freaking 100. And look at this, hinahangin yung aking ring light. Parang magbubuwal siya. Pag itinapat mo siya sa hair mo, ang function niya, hair blower ang atake niya, guys. Look at this. Ganyan kalayo, but pag inilapit, nag-blue hair ko. And I don't know, maliban na lang siguro kung talagang nasa oven ka, kung sino yung may kailangan ng 100. Actually, guys, I even use this as my hair blower. Kapag tinatamad ako mag-hair blower, ito na lang yung ginagamit ko. Kasi malamig yung hangin na inilalabas niya. Meron daw itong parang air cooling property something. Ganyan. Kasi ito yung likod niya, guys. May blade siya, pero nasa loob. Like, hindi siya yung parang electric fan natin, nakakainin yung buhok mo, o kaya naman, alam niyo ba, may experience ako doon, may isa akong necklace na nasira. Parang pinapahangin ko siya dito. Eh, di ba may pendant siya? Lumusot yung pendant for some reason. Nanonood kasi ako noon ng game, ng basketball. And ayun, nalagot yung ano ko. So, I'm so happy. Hindi ko na siya ma-experience dito. Ito yung 1 and still okay pa rin. Ayun. Okay pa rin yung 1. Ang usually ginagamit ko dito is hanggang 20 lang. Because again, who needs 50 pataas? Sobrang lakas niya, guys. Pag maliban na lang kung gusto mong patuyuin yung hair mo. But this one is really a functional budol, guys. I don't know pa kung paano ko kayo alam yun, ipaparealize sa inyo na need nyo to. But first of all, it looks nice. It looks sleek. Ano ba naman yun, di ba? Ayan, so eto, araw-araw ko na siyang dadalhin sa school. So eto yung unang budol ko sa inyo, guys. Sobrang tagal niya malobat, yes. Simula nung binili ko siya, once ko pa lang siya na-i-charge. Factory naman kasi na wala kaming face-to-face classes. So ginagamit ko lang siya kapag may errands ako. Or kaya kanina mayroon akong in-attendan, tapos nagkaroon ako ng appointment sa nails ko. Pagbalik na ng face-to-face classes, araw-araw ko na siyang gagamitin. Okay. Next on the list, okay, tanggalin ko na to, is this one. Ito, if you are a traveler, or kung mahilig kayo sa small bag, alam ko may mga tao talaga na mahilig magdala ng chargers nila, ng phone, and hindi ako isa doon. Because mamaya, ipapakita ko sa inyo lahat ng everyday bags na ginagamit ko, mapa-errand, school, events, or gala with friends or with someone. Char! Ayan, tayo ganun. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yung gaano kaliit yung bag ko. But then, ito is sobrang kasya niya. So, ito yung Romos Power Bank. Nilagyan ko lang yung sticker para chic. Nilagyan ko lang itong positive energy because it has energy and I want to be positive. What? Ayan. So, ito yung Romos. Ito yung 15 watts lang yung binili ko and 10,000 mAh lang siya. Meron kang option to get yung 22.5 na fast charger and meron ka ring option to get the 20,000 mAh. But then, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako like sobrang mag-hike or magka-camping na kailangan ko. Ay, kailangan ko lang ma-survive yung phone ko for a day and then pag uwi ko is, ayun, pwede ko na siyang i-charge. Pero nakaka-2 full charge ako dito or kung yung like for emergency purposes lang, 3 to 4, yung hindi ko naman talaga pupunuin. So, ayan. So, eto yung 10,000 yung binili ko. Eto yung kanyang saksakan. Ayan, Type-C siya kapag i-charge mo. But what's unique about this? Di ba yung usual na power bank na ginagamit natin, you will buy a power bank and then you will buy or kaya you will bring a separate thing like this. Yan, yung cord nyo. Kasi, paano mo i-charge, di ba? Maliban na lang kung mag-safe yung gagamitin nyo. But then, may liit nga lang yung bag ko. And hindi kakasya doon ang mga cords na marami. Because I use multiple phones. Ayan, gumagamit ako ng 2 phone and magkaibang charger nila. So, kailangan ko ng 2 cord and that's not may aesthetic. Ayan. And here's the magic. Ayan. Meron siya sa likod, guys, na built-in cable. Look at this. How pretty is this? So, ito yung Romos na charger.
if may phone kayo na yung medyo luma na, what do you call this? Micro USB. Ayan, this one, meron siya. Meron siyang for iOS, meron siya for Apple, very good. And meron din siya for my Android phone, which is yung Type-C. Hindi ka na magdadala ng separate cord. Ito lang ang kailangan mo and makakasurvive ka na. Especially pag nasa Quezon ako, hindi ko to iniiwan dito sa Laguna pag uuwi ako. Dahil sa Quezon, umulan ng onte, magba-brown out. And I need this to survive. So, ayan, kapag tapos ka na or kapag di mo siya ginagamit, ilalagay mo lang siya dito ulit. And you will have the most compact, sleek, and still chic pink power bank. So, eto, nabili ko lang to. If you want, ililink ko din siya sa baba. Pwede siya maging phone case or phone pouch. Pero usually ginagamit ko siya dito because I don't want to get scratches yung power bank ko. Siyempre, pag nilagay mo siya sa bag, mahaluan siya ng mga lipstick, mirror, whatsoever, suklay. Ito, nilalagay ko siya dito. Ganun ako ka-extra, guys. So, if you want naman, like, kung gusto niyo makita kung ano yung itsura niya kapag nag-charge. O, diba, ganyan siya. Ilalabas ko lang yung for Type-C kasi I'm using my other phone. And then, ganyan siya. O yan, mag-charge siya. And then, mag-cellphone ka na, like your usual routine. Yan, nagsa-cellphone ka, nagla-like ka sa mga post ng kung sino man, and then, tinitingnan mo yung feed niya na may ibang kasama. Sure, ayan. Guys, ganun lang kasimple. And then, sobrang kasya na sa bag ko kasi manipis lang siya. Yes, mabigat siya. Hindi siya yung parang mga power bank na eme. Alam niyo yung power bank na parang walang weight? Mabigat siya, yes, kasi nga power bank siya. But then, maliit siya. Pero alam niyo, mas nakakagulat, guys. Mas malaki siya kaysa doon sa electric fan. Pag nakikita ko to sa live, akala ko ang laki niya. But then, magkasing taas sila actually. Pero mas malapad to. Like, look. Ay, babaligtad. Like, look. Okay, ayan. Ayan. Mas malapad pa siya. O, diba? Silang dalawa, kasya sila sa bag ko. Kung meron dito na something, nabibili nyo na, like, i-check out nyo na, sana alin man sa dalawang to. Because I swear, sobrang magagamit nyo sila. Like, who doesn't need a power bank? Sino rin ang hindi may kailangan ng electric fan sa init ngayon? Especially if you are a frequent, like, traveler, madalas kayo lumalabas, or madalas kayo mag-commute, or mahilig kayo gumala, and yung phone nyo is mabilis malobat, like this one. Ito, ilang taon na kasi siya, I think, you know, guys, legit, 20% na lang daw. Kaka-charge ko lang nito kanina. I-check yung link sa description box para makita nyo directly sa Shopee. It's already 15 minutes. Nakakadalawa pa lang tayo. Guys, hindi ako pwede maging live seller, no? Kasi magagalit yung mga tao dahil ang tagal ko mag-flex. Okay, let us move. Another medyo techie item siya. This one. Ano yan? Pamalo. Ayan. Alam nyo ba guys, na I'm using this since 2020. Nung unang na-discover, nung unang lumabas yung pandemic, di ba? And then everyone, lahat ng modality, or lahat ng learning and school ay nag-shift sa work from home modality. And na-realize ko na kailangan ko to. This is a laptop stand. Actually, hindi ko alam na kailangan ko ng laptop stand until I discovered this. So, ganyan yung itsura niya. Okay, guys, pamain na lang ako. Charis. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. It's a aluminum something na laptop stand. It's metal. Aside from, ganda nung angle ng laptop kapag gamit mo siya, also, nakakahinga rin yung laptop sa ilalim. Because, di ba pangit yun kapag ipinapatong mo yung laptop mo directly sa table, especially kapag may tablecloth ka or may mga fur something ka or sa bed. Ito, sobrang useful niya. Also, I'm using the laptop na Huawei. Yung laptop ko is nasa baba yung camera niya, if you know yung Huawei. And then ito, sobrang ganda ng angle niya. Like, para kang, kapag nakapatong dito, tapos like may video call ka, may klase ka, sobrang cool niya. Mayroon siyang lalagyan na ganito, felt siya. And then, it's literally 150, but it will change your work from home setup. Gusto ko rin i-flex sa inyo yung ring light na to, because this ring light is, I'm using na 2019, before pandemic pa, and it's still alive. I got that for 300 pesos. Sobrang compact niya. I-flash ko dito yung itsura niya. Maliit lang siya. Di ba ring light siya, guys? Tapos, napapaliit siya.
Amazing, right? Napapaiksi siya, pero kapag gusto mong itaas, like, ganyan. Ganyan siya kataas right now, pero pwede pa siya mas mataas pa. Okay, I think okay na yon sa mga medyo techy, something. Meron lang ako ditong makeup and then lifestyle. Pero kung ayaw nyo na, sila na lang check out nyo na ngayon. Go. Okay. Okay, I don't know kung nakabalik ako sa dati kong angle, pero I hope maganda pa rin ako sa monitor nyo. Char! Anong nangyayari? Guys, siguro pagod lang to. Galing ako sa birthday yan kanina, tapos galing ako sa nail appointment ko. All day ako nasa labas, sobrang init, so siguro naapektuhan yung aking brain function. Char! I got this hair comb. For so long, simula bata ako, bumibili ako ng suklay sa Paganini because I was raised to believe na yung Paganini yung may pinakamagandang hair products or comb products. But then, napanood ko yung wet. Alam niyo yung wet hair comb or hairbrush sa mga influencers like si Tony Sia, yung mga nakakaangat sa buhay na influencer. Napanood ko yun sa kanila. Tiyak ko yung price. Masakit ng ulo ko, guys. Okay na pala ako sa Paganini. But then, I saw this. It's a detangler brush. If you don't know what's detangler, uso mag-google. Char! Guys, sorry. Sana hindi pa kayo pagod sa akin. If hindi nyo alam kung ano yung detangler, ito yung ginagamit usually kapag may tanggal yung hair mo. Kapag buhol-buhol siya or kapag kaliligo mo or kapag basa. But sabi daw sa research and sabi daw ng mga napapanood ko ng mga hair expert, it is not advisable to comb your hair kapag wet because it's prone to breakage. Wow, commercial. It's prone to breakage and damage daw. But kung papasok ako sa school at hindi ako mag-blower ng hair at hindi ko siya susuklayin, anong itsura ko, diba? So, I need this in my life. Ito yung detangler brush. Ang ganda niya, guys. Hindi ko lang siya magamit ngayon because I have my very sleek na hair. But ganun yung shape niya. And then, akala ko dati sobrang weird niya gamitin. But then, when you use this, look, it hugs the shape, you know, kita niyo yan. It hugs the shape of your head. And para siyang massager, you know, ganyan ang itsura niya, look. Nakaganon siya. So, hindi siya masakit. Alam niyo yung mga suklay na pag iginanon mo, ang sakit. Kasi parang lumalaban siya dun sa ulo mo or dun sa hair mo. But this one, hindi. Yan o. Sobrang, guys, ang lala ko mag-hair fall. I don't know why. But when I started using this, sobrang onti na lang ng hair fall ko. Like, 1, 2 pieces na lang. Char. Ayun na lang. Hindi na ganun kalala yung hair fall ko. Because, I don't know. It has magic. Look. Ito yung ginagamit ko every morning. Tapos, pag gusto ko lang siyang i-style, syempre hindi mo siya mapangi-style. Kukuha lang ko ng manipis na suklay. Tapos, yun yung panglaline ko dito. And then, go back na ako. Lumalabo ako maybe because low-bat na yung phone. Sobrang daldal ko kasi. Okay. So, ito yung ginagamit ko kapag umaga. And then, I swear guys, ako yung pinakatamad mag-plansya ng buhok. Sobrang tamad ko mag-plansya. And then, natatanong nila ako. Tinanong ako nung kanina, dun, nung nagpa-nail nga ako. Tinanong ako ng hairdresser doon kung naka-plansya daw ba yung hair ko. But no guys, I just used this. And you know kung magkano ito? 33 pesos. And I got this. It's pink, it's cute, and it's very functional. So maybe I'm not going back na to Paganini because medyo mahal siya. This one is a lifesaver. Okay guys, this one naman, I will be honest. Maging honest ako sa inyo, pinadala to sa akin ng isang Shopee store para i-post or i-review. Okay, siguro nakita nyo na to story ko if pinapollow nyo. Ano yan? Ayan. Eto. Pinadala nila to sa akin, but then, hindi ko alam na kailangan ko siya until na-try ko. I honestly got 2 of this na. Dalawa na yung ganito ko. Yung isa nasa school. Sino ba naman kami para hindi magpahinga, diba? So, kanya-kanyang upo na lang kami, tapos ganun. Guys, hanggang makatulog ka na at hanggang sumakit na yung ulo mo, nangawit na yung braso mo, bakat-bakat na yung buhok ko sa mukha ko. But then, when I got this, it changed my nap time. Eto, meron siyang ganyan, okay? So, ilalagay mo lang dyan yung kamay mo. Pero syempre, pag medyo mas machabi yung kamay mo sa akin, kasya pa rin naman. Ayan, ayan, ganyan. Malaki siya, oh guys, malaki siya. And then, matutulog ka na. Alam mo yung, pag nasa desk ka, gano'n. Ang arte matulog.
Ganun, guys. Tapos, hindi nasasakit yung braso mo kasi dito ka na nakaunan. Hindi rin sasakit yung ulo mo kasi hindi ka na nakaunan sa matigas. You get me? Kailangan nyo to, guys. Ito yung binigay nila kasi favorite ko ang pink, if hindi pa siya obvious. But yung nasa school ko is green and that's cute. Parang dinosaur siya. And it's unicorn. Sobrang cute niya, guys. But useful siya. Sobrang fluffy niya, guys. You know, and then mataba siya or matsabi siya. So, very comfortable ka talaga dito. Ilalagay ko yung link nila and then, pag nabili mo to, tsaka mo marirealize na kailangan mo to siya, you are living your life na wala to. My God. Charis. Ayan. Lalo na kung mahilig ka talaga matulog or like kapag nasa workstation, like sa table mo or sa mga desk nyo, mahilig kang matulog and lagi ka nangangawit, this is the sign na i-check out mo na to. Ipapakita ko sa inyo yung mga bag. May isa na lang ako binibila ng bag right now. Lahat halos ng bag ko sa kanila nanggagaling. So, kukunin ko yung dalawa kong bag and ipapakita ko sa inyo kung bakit ako tuwang-tuwa sa shop na yon or sa store na yon. Sobrang worth it nila, guys. And I'm sure kung mahilig kayo sa bag, mabubudol kayo right now. I don't know if you are familiar with bags on demand. Okay, yung bags on demand, isa siyang parang gumagawa sila or nagpa-manufacture sila ng bag. And then sometimes, ina-export nila yon or binibenta nila sa mga bazaar o kaya naman sa mga malls. Yes, meron sila sa malls. Isa siyang brand. But, ewan ko, kamukha siya actually ng mga Marikina brand. Pero for me, pinaka-trusted ko talaga yung Bags on Demand. Kasi yung Bags on Demand is sobrang tagal na nila sa market. Like, isa sila sa pinakauna, kahit hindi pa uso yung mga live selling, hindi pa uso yung mga Shopee, alam ko na sila, I don't know, for some reason, sobrang go-to ko sila, 2016 pa lang, bumibili na ako ng bag sa kanila, and lahat ng pinakamagandang bag ko sa kanila galing, I swear. I used to buy from Celine, yung price na is 2,400 if you are a Celine user or CLN user. Alam nyo na yung bags nila is 2,499 usually, di ba? Unless it's on sale. Okay naman sila for its quality. Siyempre, you are bringing or you are buying the name also. So yes, okay sila. But when I discovered or when I rediscovered these bags on demand, hindi na ako halos bumibili ng mga CLN bags. Una ko ipapakita sa inyo, ito yung pinaka-go-to ko. I have two of this. If you want proof, I will flash pictures. Kasi may trust issues kayo, di ba? Same tayo, di ba? Ayan. This one, pangalan nito is Camila. It's actually daw parang a dupe or not, I don't know, inspired, yes. Inspired nung Celine na bag. So, ganyan yung itsura niya. It's leather, guys. And maganda yung sobrang ganda ng quality niya. From the image pa lang naman, nakikita nyo na, diba? Ang ganda ng quality niya, guys. Hindi siya yung parang matigas na nakakasakit. Alam nyo yun? Okay siya, pero sturdy siya, tumatayo. Yun yung pinakagusto ko sa bags. Lahat ng bags ko ay may sariling kakayanan tumayo sa sariling paa. Sorry. Ayan. Ayoko ng bag na very flimsy or pag ibinaba mong ganon, nahihimatay. Ayoko ng ganong bag. Gusto ko yung nakakatayo sa sariling paa. Ganyan siya. Ito yung itsura niya. Wala siyang paa. Alam niyo parang bakal doon. Wala. Pero okay lang naman. Medyo may kapal siya na ganon para at least protected pa rin. Ito yung two-tone, black and white. Pero may ganito din ako na plain tan. And when you open it, wait nga lang. You want what's in my bag? Oh, sino ka, Tera? Want what's in my bag? Ganyan. Makikita mo yung silica gel, charis. Meron siyang ganito. Sobrang ganda nito, guys. Hindi ito yung parang eme-eme lang na pang-adjust. Ganyan siya, yung parang belt type. Hindi siya yung parang mumurahin. Hindi. And then yung hardware niya, gold. Maganda yung pagka-gold. Hindi kupas or whatsoever. Ayan, meron siyang free, meron siyang zippered compartment, and meron siyang open pocket, ganyan. And then, kasya dito lahat ng mga kailangan ko sa buhay, guys. This is my everyday bag, actually. Actually, gamit ko siya kanina. Ang ganda niya. Sobrang ganda ng quality nila, guys. You need to try, you need to buy, or you need to check out para malaman yung quality because ang ganda. Diba? It's firm, it's sturdy, nakakatayo siya sa sariling paa. The design is very elegant. Like, sino magsasabi na mura or Shopee bag siya. And what's important is, kasya sa kanya, of course, electric fan. Kasya sa kanya si power bank. Look, yun lang yung space na na-occupy nila. Sobrang dami pang malalagay. Even may umbrella, kasya. So guys, check out na kayo sa Yellow Basket. Charis. Eto. O yan, lalagay ko na dyan.
para habang nagdi-discuss ako na bubudol kayo. Okay, this is my second bag and you will not believe, guys. Etong bag na to is 200 pesos. Actually, may nagsabi sa akin na ang ganda daw ng bag ko. Yung color pink yung gamit ko. I have this in pink, I have this in gray. Eto, dalawa yung ganito ko. This one, tatlo yung ganito ko, guys. Because it's literally 200 plus pesos only. Pag nakita nyo ako na maganda yung bag, wag agad kayo mag-decide na magastos ako or mahal. Kasi mura lang yung mga yun. Look at this. Tada! Di ba ang cute? It's a mini doctor's bag. Ayan. Meron din siyang ganon. May sling din siya. Pero usually, ganito, hinahandbag ko siya. Ito, bibili nyo ng bukod. Pat 20 pesos lang yung mga ganyan nila. Nakaka-chic kasi siya ng itsura kapag meron kang twilly na ganyan. Ayaw bumaba. Ano ba? Decision. Ayan. Ayan, di ba? Tapos, doctor's bag siya. Medyo parang circle yung itsura niya. And meron siyang paa. Oh my God, what is this dumi? Ayan, nadumihan siya kasi nga lagi ko siyang ginagamit. Meron siyang paa para hindi nagagasgas kapag inilalagay mo. And then, ang ganda niya. It's firm. Ayan, nakaka-stand din siya on its own. Look at this. O yan. Ayan. Diba? Maganda siya. Dream ko dati magkaroon ng doctor's bag. Pero usually, yung mga doctor's bag na lumalabas sa market, ang laki nila for my preference. Unang-una, maliit lang akong tao. Mapayat pa ako. So, pag nagdala ko ng malaking bag, parang nahihirapan ako sa life. Kaya usually, ganito lang yung mga bag na dinadala ko. Pero, it's very spacious. Look at this. Ganyan yung tsura niya. Meron siyang zippered pocket. Wala lang siyang open pocket. Eto, medyo pabilog yung laman niya. So, parang mas marami kang maiilalagay. Etong box na to, no problem. Kasyang-kasya siya. Etong box na to, itatapon ko na yan pagkatapos ng review ko. Pero, here's the bag. It's so ganda. I have this in gray. I have this in pink. My favorite one is yung pink. Kapag naka-pink ako na damit or naka-pink ako na accessories, yun yung ginagamit ko because nga, I love pink. But every time na naka-nude, eto, mga ganyang damit, eto yung ginagamit ko. Ngayon naman, magpuproceed tayo sa makeup. Eto, bibilisan ko na lang to, guys. Promise. Para tapusin nyo yung video. Etong kilay ko na yan, I don't know kung nagagandahan kayo sa kanya. But ako nagagandahan ako sa akin. Charis, ako nagagandahan ako doon sa kilay ko. Eto lang yung ginamit ko, guys. It's 40 pesos. Imagine nyo na, Charis. Alam nyo to, nakita ko to kay Tony Sia. So, basically, it's a Tony Sia made me buy. Eto yung Bia. Anak ni Zainab. Bia yung name niya. Maybe kung mahilig kayo mag-TikTok or Shopee, alam nyo na to. Pero hindi nyo pa alam kung gaano siya ka-powerful. Look at this. It looks natural. Para siyang marker. Ayan o, diba? Sobrang sharp niya. And then, eto yung madodromo na line. Sobrang nipis ng line na madodromo. Sobrang nipis, hindi nyo na makita. Ayan. Sobrang nipis. It's comparable to my Maybelline. Alam nyo, oh my God, na-touch ko siya. I'm sorry. Alam nyo yung Maybelline na pangkilay na 300 or 400 plus pesos. This one, 49 pesos. Ayan, nabili ko siya. So, dahil hindi ko sure yung shade ko and mura lang siya, I got two. So, eto yung number... What number is this? Oh my God, I forgot. Ito yung number 2, and then ito yung number 3. Yung isa dito is gray, yung isa is gray-brown. So, ayan. Itatapon ko na yung box after review kasi gusto ko lang ipakita sa inyo. Pero literal, 40 pesos lang siya. Pero para sila nag-work sa akin. Kasi pag ganyan, medyo dark yung hair ko, di ba? Kasi dark yung roots ko, and then dark yung loob. Kasi hindi pa ako nagpaparetouch ng color. Pero pag naiinita, nasa labas, medyo brownish siya. So, ginagamit ko yung brown. Pero, ayun, sobrang ganda nito, guys. Sobrang tindi ng ink niya. Di ba yan? Kapag nag-set na siya, ang hirap niya burahin. Look at this. May pressure yan. Nasaktan na nga ako eh. Ayan o. Ang hirap niya burahin. What more kung isinet mo siya sa setting spray, and what more kung inintay mo siya na like mag-fully set. Kasi hindi pa siya nakaset totally, pero ayan o. Hindi na siya nag-i-smudge, hindi siya nagta-transfer. Buo pa rin siya, guys. Look. Oh. Ano pa? Hindi nyo pa i-check out? Charis. Pinapainit yung ulo ko. Ayan. Eto, may ka-partner to. Kaya yung hair ko, yung buhok ko, yung kilay, yung buhok ng kilay ko is medyo nakataas na ganyan. I'm using this. Lagi ko itong pinapakita sa story. So, i-follow nyo ako sa IG para na-update kayo, diba? Charis. Ito yung Get Ready With Me na Brow Lift Max. So, sa dulo, meron siyang pang-groom. Like, ito yung gagamitin mo maliit. Sobrang cute niya, guys.
Ayan, para tumaas or para mai-place mo or malagyan or kumapit. May pagkapitan. Ayan. Yung iyong kilay. And then, ito naman yung pang-laminate. Ito na yung literal na pang-final look. Final look. Ayan. So, ito na talaga yung ididikit mo na siya sa skin. Tapos, iso-shape mo na siya para plakado ang kilay. Sobrang dami nagko-compliment sa kilay ko, guys. Mga 12. Charis. Sobrang dami talaga. Pero ito talaga yung ginagamit ko. Sila yung combo ko. Ito yung medyo mahal, 399 siya. Pero bilang tayo lagi naghihintay ng sale, sometimes it's 299, sometimes it's 200 plus only. Pero ito sobrang worth it. Kahit hindi sale, i-check out nyo na guys kasi sobrang ganda nilang dalawa. I got this for 100 plus for 3. And I'm using this right now. Diba? My lips is full. Overline siya. Pero kahit kanina pa ako nagdadaldal dito, hindi siya nabubura. I'm using this. So this is the Face Secret Professional Makeup Lip Liner. Waterproof and long-lasting. When I say long-lasting, legit na long-lasting. For 24 hours. Ito yung shade na Rosy Nude at saka yung Muted Babe. May isa pa ako nito, yung parang mauve. Something, nandun siya. Kasi medyo malight siya sa skin tone ko. Ito, yung medyo rosy, of course. Pigmented, yes. And later, ipapakita ko sa inyo yung magic. Ito naman ito yung gamit ko ngayon, Muted Babe. Medyo pinkish siya. Ayan. Ayan. So, gamit ko silang dalawa, guys. Pag ikaw ay gumamit ng lip liner na to, pinatungan mo ng lipstick, kumain ka ng mamantika, kumain ka ng matamis, nag-soft drinks, uminom ka, whatsoever, pwedeng matanggal yung lipstick, but then yung lip liner, hindi ka iiwan hanggat hindi mo hinihilamusan. Look at this. Wala siyang setting spray. Ilang seconds pa lang, parang wala pang minute. After ko siya ilagay, hindi pa siya nagfo-fully set. But let us try to smudge test. Ang hirap niya matanggal, I swear. Kaya kahit kumain na kayo ng kung ano man ang gusto nyong kainin, matitira siya sa lips nyo. Kapag in-overline yung lips nyo, hindi nyo nilagyan yung gitna. Bura na yung lipstick, yung gilid may color pa rin. Like, ang sakit na nung kamay ko, pero bahagyang-bahagya lang yung kanyang transfer, may kulay pa rin. So, sa lips, alam nga namang ganun-ganun yung lips nyo, di ba? Bakit mo naman gagawin yun? Like, kapag hindi mo sinasadya, natamaan mo lang yung lips mo, or uminom ka lang ng tubig, or uminom ka sa tumbler or whatsoever, hindi siya matatanggal, guys, kasi sinuwad naman yung gaganon-ganon sa lips mo, di ba? Ayan. Face Secret, 100 pesos, bali 30 pesos, something lang siya. It's sobrang mura. Ano sila? Okay, hindi ko nababaguhin kasi tinatamad na ako. Next one. Alam niyo ba guys, okay, last na to. Last to na, promise. Ayan. Alam niyo ba guys, anong year pa? Parang wala pang pandemic, gumagamit na ako nito. Parang fresh grad ako nung una ko nakatry nito. Ay, no. Actually, 4th year college ako nung una ko nakatry dito. And up until now, I'm still using this. Di ba sanay kayo guys na I have lash extension? So kapag bumilid ako na ganyan, wala akong lash extension, guys. Kasi sad to say, yung nagla-lash extension sa amin, nag-abroad na siya. Hindi na niya kinaya sa Philippines. Ayan, hindi niya kinaya sa Pilipinas, guys. So, wala na akong nagla-lash extension sa akin. Iniwan na nila ako lahat. Charis. Ayan. So, ito na lang ginagamit ko. Hindi ko alam kung alam nyo to, pero yung mga OG tita na nanonood sa akin, alam nyo to. This is the Sansan High Definition Volumizing Comb Mascara with vitamin E. Taray, kapag mascara ka na, may vitamins ka pa. Ito yung purple. Maraming uri nito. May blue, may something. Pero ito yung pinakang maganda. Alam nyo ba? Yan. Kung ano yung itsura niyan, kahit anong gawin ko, hindi yan aalis sa pwesto. Kahit mag-swimming ako, hindi naman ako marunong mag-swimming. Aray, natusok ko yung mata ko. Yan o. Hindi siya nakaka-panda eyes. It looks nice. It looks nice. It hold the curl. And then, kapag tatanggalin mo siya, igaganon mo yung, ano tawag doon? Yung wipe or yung cotton pads. Tapos, bababadbots, gaganunin mo siya. Matatanggal siya ng parang rubber. Matatanggal siya. Pero usually kasi, yung parang mga rubber na mascara, diba, dinodroop nila yung eyes pababa. Like, parang droopy yung itsura or parang antok ka ganun. Pero ito guys, mukha ka parang gising kahit puyat ka. Ayan, maganda siya.
Basta lagi ko itong binibili, guys. Tapos, wala na yung mga Sansan stores dito. Nagsara na silang lahat. Pero sa Shopee, meron pa. Pero hindi naman siya expire so far. Ito, ang dalas kong bilhin to, guys. So, ayun. Ganito pala yung itsura niya if you are curious. Ang problem lang dito, guys, meron siyang learning curve. Woo! Makeup guru. Sabi kasi nila, ano daw, may learning curve daw kapag ang tawag. Kapag hindi mo agad magagamay or masasanay ka. So, say for example, gagamitin mo siya, you need to really wipe off the excess kapag gagamitin mo siya. Kasi, ang formula niya is medyo basa. Since parang rubber siya pag nag-dry, medyo basa siya. Hindi siya yung parang crusty, crumple, charis, na mascara na parang nabubuo-buo. Hindi. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Ayan, 'di ba? Tapos, wag mascara ka na, guys. Ayan, oh, i-retouch ko yung mascara ko. Ayan. Ayan. Tapos, medyo intay mo siyang mag-set. So, this mascara from Sansan, ililink ko sa baba kung saan ako nakakabili. But anyway, this is the last weapon na ipapakita ko sa inyo. Napakita ko nito dati, pero hindi nyo pinagtuunan ng pansin. So, hindi gumaganda yung hair nyo. Again, so this is the Abra Avocado Magic Hair Taming Stick. It has SPF. I don't know lang kung tested siya, pero sabi daw dito may SPF. It is from Puff and Bloom. Ayan. Look at this very sleek hair. Nakita nyo na yung hair ko is tayo-tayo, ibig sabihin, hindi ako gumamit nito. Pero pag maganda yung hair ko, guys, gumamit ako nito. Look at this. It's clean, it's tamed, it's giving clean girl, it's giving FA. Charis. Ayan o, guys, ang linis niya. So, kung kayo ay FA, kung kayo ay nurse, and gusto nyo yung parang slick hair, like, ipopone nyo siya, walang tumata yung hair. Sobrang ganda niya, guys, I swear. So, ito, alam ko na sa isip nyo, hindi nyo to kailangan. Pero kapag binili nyo, tsaka nyo marirealize, kailangan nyo siya, guys. Ganyan yung itsura niya, para siyang Dio stick. Hanan mo lang siya sa hair mo. Tada! And then, hindi siya puti-puti. It will give you parang healthy-looking skin, healthy-looking hair. Parang vitress yung effect niya. And, yung best thing about dito, natitame na yung hair, pero hindi siya matigas, hindi siya Gatsby, hindi siya wax effect. Ganon. Ayan o. Still, kapag tinanggal mo, manageable siya. Yung itsura niya, para ka nag-wax, pero yung feels niya, para ka nag-vitress. You get both worlds. So, ayan, gandahan yung hair nyo. Kasi, isa sa mga pinakang, way para maging mukha kang put together, kailangan malinis yung hair nyo. Like, kapag yung hair nyo is very, very clean, kahit hindi clean yung pagkataa mo, charis, kahit hindi clean, ganun, or kapalis yung itsura mo, pag maganda yung hair mo, nakaka-clean siya ng itsura. So, ayun lang for this video. I hope nag-enjoy kayo. Sobrang daldal ko and sobrang ingay ko anong oras na. Pero sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Alam niyo, feeling ko sa lahat ng video na nagawa ko, ito yung pinaka-energetic, ito yung pinaka-excited ako for some reason and I don't know why. So siguro, guys, destiny ko talaga maging live seller ako. So, alam nyo, Shopee affiliate ako. Shopee affiliate nga ako. Pero wala akong live button. So, isa siyang panawagan. Siguro sa Shopee, bigyan niyo ako ng live button para sumaya naman ako. Charis. Kasi sobrang excited ko mag-promote ng product. Wala naman akong ditong wala naman ako ditong commission kapag binentahan ko kayo. Di naman ako bibigyan ng bags in demand ng bag. 'Di ba? Pero excited lang ako na mabudol kayo. Tsaka, alam niyo yun, gusto kong i-share sa inyo yung mga products na feeling ko is helpful. So, ayun guys, thank you so much for watching. Sana na-enjoy ninyo kasi ako ay super enjoy this kahit ang daming kalat na ililigpit ko after this video. Yun, thank you so much for watching. Please give this video a thumbs up kung nag-enjoy kayo. Subscribe to my channel. Maaway naman na kayo. Thank you so much for watching. Bye!